Ano ang gagawin mo kung ikaw ay muling mabuhay sa ibang mundo na mayroong mga kapangyarihan? Magagawa mo bang maabot ang tuktok ng kapangyarihan bilang beast tamer? O ikaw ay may iwan habang ang iba ay sumusulong? Yan ang kwento ng ating bida na si Bai Shawan na talagang nakakasabik na subaybayan dahil siya ay may lihim na kakayahan na e-evolve ang anumang hayop sa pagiging legendary na kayang lampasan ang SSS rank. Sa pagpapatuloy ng kwento, hinigop na ng ating bida na si Shawan ang awakening liquid para magising ang susunod niyang talento. Hinigop niya hanggang sa kanyang buto at damaloy ito hanggang sa kanyang utak. Makalipas lamang ang ilang sandali ay lumabas ang isang gintong kadena sa kanyang katawan. At hindi pa doon nagtapos dahil sa nagkaroon ng isang malakas na kidlat sa Balan City. Pinakita naman ng isang lalaki na nakahiga. Ngunit bigla na lamang itong napatayo dahil sa tila narinig niya ang malakas na ingay ng kidlat. Kaya napatanong siya kung ano ba yun, at sa kanyang pagsilip sa bintana ay nagtaka siya dahil sa kakaiba. Dahil mayroong isang awakening energy sa panloob na lungsod. Marahil raw ay nagising na ang isang tao sa kanilang sarili. Ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na hindi at imposible yon. Dahil ang awakening of whole ay daan-daang kilometro ang layo mula sa panloob na lungsod. At kahit na nagising ang isang tao sa kanilang sarili, imposibleng maabot ng mga pagbabago sa enerhiya ang enerhiya ng awakening of whole, at nasabi niya na lang na dahil siguro sa marami yata siyang nainom at nag-hallucinate na siya. Balik naman ang eksena sa ating bida at pinakita na ang gintong kadena na lumabas sa kanya ay unti-unti nang nawawala, matapos ang mahabang pagbabad sa awakening liquid ay nagunat siya. Matapos iyon ay bigla na lamang siyang inabisuhan ng system na panibago niyang kakayahan na Chain of Heaven ay isang kasanayan na may ranggo na SSS, na nagbibigay daan sa mga espiritu ng langit at lupa na tanggihan ang pagsasanib sa ibang mga espiritu. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng langit ay maaaring piliti na masira ang mga hadlang sa pagitan ng mga nilalang at ibahagi ang orihinal na kapangyarihan ng ibang mga nilalang. Sa kasalukuyan, ang Chain of Heaven ay maaaring mag-link lamang ng isang nilalang. Dahil sa nalaman, nasabi ni Shawan na ito ay ang pagsira sa mga hadlang sa pagitan ng mga espiritu, at pagbabahagi ng kapangyarihan ng pinagmulan, dahil sa nalaman niyang iyon ay napatawan ng malakas si Shawan, at naisip na kumuha muna siya ng isang tao para pag-eksperimentuhan, kaya tinawag niya si Penny na nasa labas ng pinto. Nang marinig yun ni Penny ay nag-react din si Angelica at napatanong kung may problema ba ang kanilang young master. Habang si Penny ay sumagot na hindi niya din alam. Matapos iyon ay pumasok na si Penny at sa kanyang pagbukas ng pinto ay tumayo ang ating bida na hindi namalayan na wala siyang saplot habang sinasabi na mayroon siyang isang bagay na kailangan niya ng tulong ni Penny, kailangan niya lang na tumayo. Nang makita ni Penny na walang saplot si Shawan ay namula ito bigla, at mabilis na umalis habang sinasabi sa kanilang young master na hindi niya ito matutulungan. Napagtanto naman ni Shawan ang dahilan kung bakit tumakbo si Penny papaalis at yun ay dahil sa wala siyang saplot kaya agad niyang tinakpan ang kanyang manok, at napalubog sa awakening liquid habang namumulang sinasabi na kailangan niya ng magbihis. Matapos ang nakakahiyang pangyayaring yun, sinabihan niya si Penny para sa gagawin niyang eksperimento. Ngunit sinabihan niya muna si Penny na tumayo lang ito at mag-relax at huwag din na lumaban. Matapos niyang sabihin ang mga iyon agad niyang ginamit ang kakayahan niyang Chain of Heaven. Kaya dahil doon ay napuluputan si Penny habang nagtataka sa mga nangyayari. Bigla namang pumasok ang Chain of Heaven sa katawan ni Penny, na naging dahilan para ito ay mapalutang sa ere, habang inipon ni Shawan ang kuryenteng enerhiya sa kanyang mga kamay na tila ba ay kinokonekta niya ito sa Chain of Heaven. At makalipas lamang ang ilang sandali, natuwa si Shawan sa naging resulta ng kanyang eksperimento. Dahil nagawa niya ito, sa kadahilanang ang Chain of Heaven ay kumonekta sa nakakulong na nilalang na si Penny. Upang makuha ang B-level na talento ng pagtaas ng elemento ng tubig. Kaya dahil doon ay inutusan niya ito na gamitin ang defense skill nito, na agad naman itong sinunod at inilabas ang kanyang defense skill, ngunit si Shawan ay bigla na lamang lumapit sa kanya. Habang tinitingnan nito ang Chain of Heaven na nakapulupot kay Penny at nagtataka siya dahil sa hindi ito nawala. Ngunit dahil sa ginagawa ni Shawan ay namumula si Penny at nagtataka siya kung ano ba ang ginagawa ng kanyang young master, dahil sa kakaiba ang ugali nito ngayon. Matapos iyon, iniisip ni Shawan ang susunod niyang gagawing eksperimento, ngunit inutusan niya muna si Penny na tanggalin na nito ang defense skill niya. Nagtaka naman si Penny sa sinabing sunod ng kanyang young master. Hindi nagtagal lumipat ang eksena sa makitid na kalsada ng Western District,
at si Peony ay naririto na nakatayo sa isang tabi. Habang kinakausap ang kanyang young master sa cellphone, sinabi niya na nakarating na siya sa Western District. Nang malaman yun ni Shawan ay sinabihan niya si Peony na magaling, at inutusan niya ito na pwede na itong bumalik ngayon. Ngunit sa kanyang isip-isip ay hindi pa rin nawala ang Chain of Heaven. Habang iniisip ang mga yon, bigla na lamang nagsalita si Peony. At sinabi sa kanyang young master na pasensya na raw kung magiging bastos siya. Matapos niyang humingi ng pasensya, sinabi niya na ang pag-uugali raw ng kanyang young master ngayon ay kakaiba. Dahil una, pinayagan niya siya na makitang walang saplot, tapos pinagagawa niya siya ng mga kakaibang bagay, at tumitig raw ng tumitig si Shawan sa katawan niya. Kung na-stress raw ito, pwede niya siyang sabihan, siya at si Angelica, tutulungan nila siya. Ngunit hindi niya sila pwedeng utusan ng walang katapusan. Nang marinig ang mga sinabing yun ni Peony, nagtataka siya sa kung ano raw ba ang sinasabi nito. Tinanong niya naman si Peony kung hindi ba ito nakakakita ng kahit ano sa kanyang sarili. Agad namang sumagot si Peony nang may pagtataka na wala naman raw siyang nakikita. Nang marinig yun ni Shawan, inutusan niya ito na bumalik na dahil sa aalis na siya. Dahil sa mga narinig na sagot ni Shawan kay Peony, nakumpirma niya na hindi nakikita ni Peony ang kadena. Matapos ang mga iniisip na yon, nagpanggap si Shawan na nalimutan niya kung sino siya, at kung nasaan, at kung ano ang ginagawa niya. Matapos ang mga pangyayaring yon, bumalik na ang eksena kay Shawan na nag-iisip na kaya pala raw na mayroon itong tulad ng isang patakaran, hanggat ang kadena ay nakakabit. Hindi ito maapektuhan ng anumang mga kadahilanan, at ang Chain of Heaven ay may tatlong katangian. Una, anuman raw ang ginawa niya, hindi nakita ni Peony ang presensya ng Chain of Heaven. Pangalawa, hanggat ginagamit niya ang Chain of Heaven, mapipilitan niyang ikabit si Peony at maibabahagi nito ang kanyang talento sa kanya. Pangatlo, ang pagbabahagi ay parehong paraan, ngunit maaari niyang piliing hindi ibahagi ang kanyang mga kakayahan at humiram ng kapangyarihan mula sa iba. At tatlong kadena na nakakabit sa tatlong magkakaibang Beastmasters, idagdag pa rito ang kanyang Apocalypse Eye, maaari siyang magkaroon ng 4 na Royal Beast Talents. Matapos ang mga pangyayaring yon, lumipat ang eksena sa kanyang Imperial Beast Space at siya ay naririto sa loob. Ngunit sa kanyang pagpunta dito, may isang bagay siyang napansin, dahil sa may kakaibang nangyari sa kanyang Imperial Beast Space at nagtaka siya kung ano ang nangyari, dahil ito ay umabot na sa mas malayo o mas lumaki na. Pinakita naman ang mga lugar sa kanyang Imperial Beast Space, kagaya ng offshore terrain, at volcanic terrain. Naisip ni Shawan na parang tuwing umaakyat siya ng level, ang lupain sa kanyang Imperial Beast Space ay nag-e-evolve at lumalaki. Habang iniisip ang mga yon, bigla na lamang inatake ng mutant red-winged crow ang tubig. Kung nasaan ang giant-scaled fish na ninirahan, kaya dahil doon ay sinabi ng giant-scaled fish na siya naman ngayon. Matapos iyon ay agad niyang inatake ang mutant red-winged crow na hindi nakaiwas sa ginawa niyang pag-atake. Dahil doon ay nainis si Shawan at pinatigil ang giant-scaled fish. Dahil sa narinig nito sa kanyang master ay pinagpawisan siya at sinabi na nagkakamali ito ng iniisip, ngunit sinabi ni Shawan na magkakampi silang dalawa, at magkapatid na magkakasama sa pakikipaglaban, at bakit raw ba sila naglalaban? Sumagot ang giant-scaled fish na dahil ito naman raw ang unang umatake sa kanya. Sumagot naman dito ang mutant red-winged crow na patuloy raw itong nag-spray ng tubig, at binabasa ang buong lugar, kaya ayaw niya raw sa giant-scaled fish. Dahil sa hindi pagkakasundo ng dalawa, naisip ni Shawan na ang giant-scaled fish ay nagsasanay ng kanyang mga kasanayan gaya ng dati, at ang mutant red-winged crow ay hindi nagugustuhan ng basang naiwan, kaya bigla siyang may naisip, sinabi niya sa giant-scaled fish na bibigyan niya ito ng mas malaking lugar para mag-ensayo, dahil sa lumaki na ito sa maliit na pond na ito. Matapos iyon pumunta sila sa offshore terrain, sinabi ni Shawan na ang kanyang beast space. At kung saan man niya gustong pumunta, kaya niyang mag-teleport doon ng napakadali. Dahil sa nakita ng giant-scaled fish na magandang tanawin sa offshore terrain ay nagniningning ang mga mata nito sa mangha, kaya dahil doon ay agad itong pumunta sa tubig ng napakabilis, at agad na nag-transform sa malaki nitong anyo bilang isang malaking balina. Nasabi naman ni Shawan na kakaiba naman raw, at mahirap raw siguro para sa giant-scaled fish ang palaging lumiit, at pagdating naman raw sa mutant red-winged crow, ito ay malikot. Matapos ang mga pangyayaring yun pumunta sila sa volcanic terrain, at sa kanilang pagpunta dito nakita nila ang isang puno sa bulkan, tinatawag ang puno na ito bilang Phoenix Fire Sycamore. Ang puno ay tahanan ng isang ibon na may espiritu, ang Phoenix.
Ang puno ay maaaring magpalakas ng mga talento ng mga elemento ng apoy. Nasabi ni Shawan na ang mga bulkan ay isang mas maganda na tirahan para sa Phoenix. Kinuha naman ni Shawan ang sirang piraso ng kristal habang iniisip na ang mga elemento ng apoy ay nakikinabang mula sa mataas na enerhiya, na maaaring mabilis na magpalit ng mga kulang na reserba ng Firebird. Bigla namang umupo ang Mutant Red-Winged Crow sa kristal para magpahinga habang nakasandal sa mga kristal. Ngunit habang ginagawa niya yon, bigla siyang tinanong ni Shawan na may nakakatakot na ekspresyon habang nakatingin dito ng paibaba kung nag-ensayo ba ito ng mga kasanayan nito. Nang makita ang nakakatakot na ekspresyon ng ating bida, tila ay natakot ang Mutant Red-Winged Crow, ngunit bigla na lamang itong tumuntong sa kristal, habang mayabang na sinabi na siya ay magiging kasing liwanag ng araw, at maghintay lang raw si Shawan dahil makikita niya yon. Matapos iyon, inutusan niya ang Mutant Red-Winged Crow na gamitin ito ang Flame of the Sun para basagin ang batong yon. Nang marinig yon ng Mutant Red-Winged Crow ay agad niya itong ginawa, at mabilis na inatake ng Flame of the Sun ang bato, na nagresulta ng isang pagsabog. Matapos iyon, lumapit si Shawan sa bato na inatake ng Mutant Red-Winged Crow at ito ay hindi man lang nabasag ng buo. Ngunit kahit na ganon ay nagyabang ang Mutant Red-Winged Crow habang tinatanong kung nakita niya na raw ba kung gaano siya makapangyarihan. Naiinis namang tinanong ni Shawan ang Mutant Red-Winged Crow kung gusto raw ba nitong sanayin niya siya ng ilang sandali. Dagdag pa pangako niya raw, nasa ilalim ng kanyang gabay, lalakas ang Mutant Red-Winged Crow. Sumagot naman ang Mutant Red-Winged Crow sa alok ng ating bida na hindi na raw yun kailangan dahil nakalaan siya na maging mas malaki kaysa sa araw mismo. Napabuntong hininga naman si Shawan habang iniisip na alam niya raw na mangyayari ito. Kaya kailangan niya itong bantayan. Matapos iyon nagpanggap siya na tinatanong sa Mutant Red-Winged Crow kung ano itong hawak niya. Nang makita ito ng Mutant Red-Winged Crow ay nasabi niyang ito raw ang King Level Crystal Core, dahil doon ay tila nawala sa sarili ang Mutant Red-Winged Crow para puntahan ang King Level Crystal Core. Ngunit bigla na lamang iniwas ni Shawan ang King Level Crystal Core, at sinabi sa Mutant Red-Winged Crow na magtiis ito, at hindi ba raw ay gusto niya yan. Dagdag pa inalok niya ang Mutant Red-Winged Crow ng isang pastahan, na hindi naman tinanggihan nito. Ipinaliwanag ni Shawan na sundin lang raw nito ang kanyang paraan ng pagsasanay, at kung maramdaman ng Mutant Red-Winged Crow na gumagana ito, panalo siya, at kung hindi naman, panalo ito. Napangiti naman ang Mutant Red-Winged Crow sa kanilang pastahan at naisip niya na napakatanga raw ng ating bida. Kahit anuman raw ang maging resulta, panalo pa rin siya at natitiyak niya yon. Matapos isipin ang mga yon, tinanggap niya na ang pastahan na gusto ni Shawan. Matapos iyon, ipinaliwanag ni Shawan na kailangan nilang pag-isahin ang enerhiya para mailabas ang mga kasanayan. Kung ang enerhiya ay pinagsama-sama, ang kalidad ng mga kasanayan ay mapapabuti, at ang lakas ng pagsira ay magiging mas malakas. Matapos niyang ipaliwanag yon, ibinato ni Shawan ang maliit na bola ng tubig, na mabilis na tumama sa bato at dumurog dito, dahil doon ay napanganga ang Mutant Red-Winged Crow sa mga nakita nito, dahil ang maliit na bola ng tubig ay mas malakas kaysa sa kanyang malaking bola ng apoy. Ngumiti naman ang nakakaloko ang ating bida habang iniisip na ang bato ay nasunog na ng mataas na temperatura ng Mutant Red-Winged Crow, at pagkatapos ay na-stimulate ito ng malamig na tubig, kaya't malinaw na masisira ito. Bigla namang naghanda ulit ng isang bola ng apoy ang Mutant Red-Winged Crow dahil sa ito ay ginanahan sa kanyang nakita sa ating bida. Hindi nagtagal ay agad niya itong pinakawalan ng napakabilis. At ang mga nadaanan nito ay mabilis na nabubura, at dahil doon ay napanganga din si Shawan sa kanyang mga nakita, hindi nagtagal ay tumigil na ang atake ng Mutant Red-Winged Crow na nagdulot ng napakalakas at napakalaking pagsabog. Matapos iyon damapo ito kay Shawan, habang ang ating bida ay naiisip na ang talento ng Mutant Red-Winged Crow ay napakataas, sa kaunting tulong para maunawaan ito, ang mga kasanayan nito ay na-upgrade sa Realm of Minor Success. Matapos iyon, tinatanong niya ang Mutant Red-Winged Crow kung nakita na ba nito ang resulta ng pagsasanay nila ngayon, sundin lang raw nito ang paraan ng kanyang pagsasanay para masiguro na mas mabilis siyang lalaki. Napangiti naman si Shawan at naisip na naiintindihan niya na ngayon. Matapos ang mga iyon, umuwi na si Shawan sa kanilang tahanan. Sa kanyang pagbalik ay napansin siya ng kanyang batang kapatid na babae na si Zayo. Ganon din si Fatty Yuan na naroon. Tinanong naman ni Shawan ang kapatid niyang babae na kamusta na raw ito, at kung nasaan ang kanyang ina, ama at lolo. Sumagot naman si Zayo na hindi pa bumabalik ang mga ito. Sinabi naman ni Fatty Yuan na hindi rin nakauwi ang kanyang ama ng ilang araw,
Nang marinig yon, naisip ni Shawan na hindi rin raw pala umuwi si Uncle Yuan, at napatanong kung may nangyari kayang kakaiba sa Balan City. Tinawag naman ni Fatty Yuan ang ating bida, ngunit tinanong siya ni Shawan kung bakit raw pala ito nandito. Sumagot naman si Fatty Yuan na nagsimula na ang klase ngayon. Pumunta raw siya dito para sabay silang pumasok sa Imperial Beast Masters Academy ng magkasama. Napakamot naman si Shawan nang marinig yon, at nasabing oo nga raw pala estudyante pa pala siya. Nagtaka naman si Fatty Yuan kung nakalimutan ba ni Shawan ang tungkol sa paaralan. Matapos yon, inutusan ni Shawan si Alfred na ihanda ang sasakyan, na agad naman itong naintindihan. Hindi nagtagal ay lumabas na si Shawan sa kanilang bahay para pumasok sa Imperial Beast Masters Academy, at sa kanyang paglabas nakita niya si Qiaogu na sinasabing matagal na rin raw simula nung huli silang nagkita. Nang makita ni Shawan ang panibagong hitsura ni Qiaogu ngayon ay tila nagandahan siya dito. Matapos iyon, lumapit siya at nagtanong kung kamusta ang pakiramdam nito tungkol sa pamumuhay sa Balan City. Namumula namang sumagot si Qiaogu habang nagpapasalamat sa tulong ni Shawan, dahil sa naging maayos ang pamumuhay niya sa Balan City. Matapos ang kamustahan nila, nagsimula na silang bumiyahe, at makalipas lamang ang ilang sandali ay nakarating na sila sa Imperial Beast Masters Academy. Sa loob ay naririto sila habang papunta sa kanilang classroom, ngunit habang naglalakad nagtanong si Fatty Yuan kung sino ang dalagang yun sa likod nila, at bakit hindi niya pa raw ito nakikita dati. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakarating na sila sa classroom nila, at sinabi pa ni Fatty Yuan na marami silang kaklase na galing sa mga kalyadong lungsod, kaya naitanong niya kung isa ba yun sa kanila. Nang makarating si Shawan sa classroom nila, ay may mga nainis na kumag sa kanya. Ngunit mas marami ang bumati at kinamusta siya. Dahil doon ay sinabi ni Fatty Yuan na mukha raw na si Shawan ang pinuno ng bagong henerasyon ng kanilang pangunahing lungsod, at ito raw pagkakaguluhan. Naisip naman ni Shawan na ang mga walang kwenta ay hindi alam ang kahulugan ng pagsusumikap, hindi man lang sila nagsisikap na magtrabaho sa kanilang sarili, at yun raw ay nakakainis. Hindi nagtagal ay pinagkaguluhan na nga si Shawan ng mga kaklase niya. Naisip niya pa na pagkatapos ng klase, mukhang kailangan nilang pag-usapan ng kanyang lolo ang tungkol sa pagsuspinde nito. Dahil ang komportableng kapaligiran sa pagsasanay ng paaralan ay mas mababa kaysa sa epekto ng pakikipaglaban hanggang sa kamatayan sa wild. Habang pinagkakaguluhan ang ating bida, may mga lalaki ang nakatingin sa direksyon kung nasaan naroroon si Shawan. Ang lalaking ito ay nagngangalang si Long Aotian, ang talent nito ay Darkness Pact na nasa SS level, ang realm nito ay Uncouth, at ito ay hindi pa nakikipagkontrata. Binulungan naman ng isang lalaki si Long Aotian na mukha raw ang taong yun ang pinuno ng pangunahing lungsod. Dagdag pa kung dapat raw ba nila itong subukan, ito raw ay ang apo ng Panginoon, tiyak na nakapasok ito dahil sa koneksyon, mukha raw itong isang pilak na ulo ng lata. Nang marinig yun ni Long Aotian ay nag-init ito na ikinabigla ng mga kaibigan niya. Napansin naman ni Shawan ang presensya ni Long Aotian kaya napatingin siya dito, at napatanong sa kanyang isipan kung gusto raw kaya siyang labanan nito. Nagharap naman ang dalawa at nagtitigan ng mata sa mata na tila ba ay walang magpapatalo. Naisip naman ni Shawan na ang ganda raw ng talento nito, sayang lang, wala pa itong pet, ngunit masyado pa raw itong malayo sa kanya. Habang nagkakainitan, bigla namang silang sinabihan ni Qiaogu na tumigil na ang mga ito sa walang katuturang away na yan, at wag raw nila siyang sisihin sa pagiging bastos niya. Nabigla naman si Long Aotian at namula ang mukha dahil sa tila ito ay na love at first sight at nagandahan kay Qiaogu. Matapos yun, namumula na humingi ng pasensya si Long Aotian dahil sa ginawa niya, na ipinagtaka naman ng kanyang mga kaibigan, at kung ano raw ba ang sinasabi nito, at kung sumusuko na ba ito. Habang nangyayari ang mga yon, bigla namang may isang tao ang nagsalita at tinawag ang ating bida na si Shawan. Sinabi nito na hindi naman raw siguro nakalimutan nito ang pangako niya sa kanya noon.